Cheska POV. Nasa sahig kami ni Liam. Sa sala, naglalaro gamit ang building blocks na bigay ni Tito Floyd sa kanya. Sobrang tuwa niya dito. Halatang paborito na niya ang laruan na yon agad-agad. Simula nang binigay yon sa kanya, wala nang ibang laruan na ginalaw ang anak ko. Nakabihis na kaming pareho at siniguro ko na poging-pogi si Liam. Naghihintay na lang kina Danica at Richard para sabay-sabay kaming pumunta sa restaurant kung saan kami makikipagkita kay Arabella. Mommy, darating ba si Tito Floyd para makipaglaro sa akin ngayon? Tanong ni Liam habang pinagdurugtong ang mga blocks. Hindi anak, hindi ngayon. Magla-lunch tayo kasama si Tita Arabella kasi aalis na siya. Bumukas ang pinto at dumating na sina Danica at Richard. Nagtatawanan. Parang successful ang pinaghandaan namin nung isang araw pa. Agad na tumakbo si Liam kay Richard para yakapin to. Nagkwentuhan na muna kami sandali bago umalis. Habang nasa sasakyan, may plano na kaagad ang dalawang boys na mamasyal sa mall mamaya. Pagdating sa restaurant, inihatid kami ng receptionist sa nakareserbang mesa para sa amin. Ilang beses na naming napunta ng restaurant na to, pero hanggang ngayon ibinabalik-balikan pa rin namin dahil sa ambiyansa sa sarap ng pagkain nila. Ilang sandali pa dumating na si Arabella, gaya ng dati maganda at classy. Nakakatuwa, makikilala ko ng perfect boyfriend na pinagmamalaki nitong si Danica. Biro ni Arabella. Nakangiti kay Danica na parang natutunaw sa kilig. Ay, Miss Arabella, siya na talagang prinsipe ko. Hindi talaga kayo nagkamali. Tignan mo naman siya, sagot ni Danica, kilig na kilig. Nang mula si Richard at kagad tumayo para batiin ang bagong dating na guest namin. Umorder kami ng inumin at nagsimula sa magaan na kwentuhan tungkol sa hometown ko. Sa kalagitnaan ng masarap na usapan, biglang binasag ni Liam ang vibe namin. Tita Arabella, kilala mo po ba si Tito Floyd ko? Kilala ko, sweetheart. Kaibigan ko siya. Sagot niya. Medyo nagulat dahil very random nga naman ang tanong. Makikita mo po ba siya ngayon? Tanong ni Liam ng seryoso. Oo, makikita ko siya mamaya. Magkatrabaho kami. Bakit mo naman naitanong? Pakisabi po sa kanya, laro kami ulit. Please? Aniyang nagniningning ang mga mata. Napabuntong hininga ako. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit gano'n na lang ang attachment ng anak ko kay Floyd. Samantalang 2 beses pa lang naman silang nagkita. Ang unang beses ay hindi pa niya marahil tanda dahil inaapoy siya ng lagnat noon. Alam ko hindi lang ako nasurpresa, pati na sina Arabella ay nagulat din. Pero masyado siyang mabait at magalang para ipakita yun kay Liam. Ipaparating ko, promise. Hinalikan siya ni Arabella sa ulo sabay tingin sa akin. Mukhang sobrang nag-click silang dalawa ha? Ano bang ginawa ni Floyd sa batang ito at may favorite na kaagad? Oo nga hindi ko nga alam kung anong gagawin ko. Para ba talagang hinahanap siya ni Liam? Aminado kong sagot. Baka naman kailangan mong pakinggan ng anak mo, sabi niya. May halong biro at lambing. Saka, sigurado ka ba na si Liam lang ang nakakamiss sa unggoy na yun? Baka naman meron pa dyan sa tabi-tabi. Sigurado ako, ganting biro ko. Magaan at masayang naging lunch namin. Gusto kong maulit pang ganon. Nagpaalam kami at nagplano na magkikita ulit sa susunod na buwan pagbalik ni Arabella. Galing London. Ayon sa kontrata niya, 1 linggo siya kada buwan dito. Parang nagbabakasyon lang siya pero deserve niya ang ganitong setup matapos ang ilang taon ng paninilbihan sa Russo Group. Bago siya sumakay sa sasakyan, tinawag niya ako. Iniwan ko na muna si ninang niya, si Liam dahil may pakiramdam ako na hindi tama na marinig ni Liam ang kung ano man ang sasabihin ni Arabella sa akin. At tama nga ako. May problema ba? May nakalimutan kang bilin? In a way, bilin nga ito Francesca, mahalin mo pa rin siya. Nagkamali si Floyd, oo, pero sa palagay ko hindi na siya uulit. At si Hugo, nagtanggol lang sa kaibigan niya. Alam mo naman ang dalawang yon, solid na solid ang pagkakaibigan pero sigurado ako na pinagsisihan na nilang dalawa yon. Lalo na si Floyd, Arabella, nasaktan niya ako. Nang sobra, hindi ko alam kung kaya ko siyang patawarin. Sagot ko ng tapat at mabigat ang loob. I get it. I really do. Pero dapat alam mo rin na hindi kailanman nagdalaga ng ligayang pride, Francesca. Isipin mo yan. Hinalikan niya ako sa pisngi bago siya umalis. Pagkatapos tumuli kami sa mall. Gaya ng plano ni na Richard at Liam, maghapon silang naglaro sa indoor playground. Basang-basa ng pawis ang anak ko, pero masayang masaya. Kami naman ni Danica as expected ay pagod na. Kaya minungkahi ni Richard na maglakad-lakad na muna kami at hayaan silang dalawa na magbonding. Naglakad kami sa loob ng mall hanggang sa mapadaan kami sa butik kung saan namin binili ang mga dresses.
Tinapi ko si Danica. Hindi kami nakatiis at pumasok sa loob dahil may nakita kaming pamilyar na figura. Kahit nakatalikod, sigurado kami nakilala namin ang customer na naroon. Nagre-refresh pa tayo ng wardrobe, boss. Tukso ni Danica na makalapit na kami. Nakasandal si Jaime sa counter. Mukhang busy sa pakipaglandian kay Jackie. Nagulat siya dahil sa pagkakataong ito, nabaliktad naman ang sitwasyon. Siya naman na nadatnan namin doon. Sinusundan niyo ba ako? Biro ni Jaime. Kunwaring na-offend. In your dreams, tawa ko. Kasama namin si Liam. Ay, yung Liam. Yung anak mo? Hindi ko na alam kung sino mas madalas na magkwento sa kanya. Kayong dalawa o si Floyd. Nasaan siya? Gusto ko siyang makilala. Nasa playground siya kasama si Richard, boyfriend ni Danica at ninong niya. Sagot ko, aliw na nabanggit niya si Floyd. Aba, isa pang lalaki na kailangan kong init. At ikaw naman Danica, ang swerte mo. Sabi mo siya ang perfect guy para sa'yo. Kung ganun, huwag mo na siyang pakakawalan. Sabat ni Jackie, natawa. Ang ganyang lalaki, bihira na yan sa ganitong panahon. O siya, biglang yaya ni Jaime. Ngayon na may Mr. Perfect na tayo sa eksena, iset na natin yung night out sa next Saturday. Isuot niyo yung mga dresses na niregalo ko sa inyo. Bet ko yan, boss. Jackie, sasama ka ha? Gabi naman yon, kaya siguradong sarado na itong boutique. Magiging masaya to. Walang tanong-tanong si Danica. Parang nakaset na lahat kahit na wala pang sagot si Jackie sa invitation niya. Gusto ko yan at day off ko rin sa Sabado. Let's plan it. Tuwang-tuwang sagot ni Jackie. Nag-exchange kami ng numbers at nagkasundo na magkita sa lunch para ayusin ang plano namin. Bigla na lang nag-message si Richard kay Danica. Nasa food court na raw sila ni Liam. Nagpaalam na kami, kina-jacket sa boss namin at nagmamadaling sumunod sa aming mga boys. Floyd POV, kami ni Yugong naghatid kay Arabella sa International Airport. Hindi mapalapit ang kanyang pag-alis. Ay may lungkot ako nararamdaman. Si Arabella hindi lang assistant ko, siya ay parang pangalong ina sa akin. Lagi siyang nariyan sa bawat yugto ng buhay ko. Mamimiss ko siya. Kaya naman iniskasa kung makabalik siya dito kahit na 1 linggo kada buwan. Kahit pa sa bulsa ko manggagaling ang expenses niya, wala akong pakialam. Bata, nag-lunch kami ni na Francesca at Danica kanina, sabi ni Arabella sa akin habang nakahawak sa braso ko. May pinapaabot na mensahe si Liam sa'yo. Talaga? Napangiti ako kaagad dahil narinig kong pangalan ng batang yon. Hindi ko naman maitago ang pagkahulog ng loob ko kay Liam. Ano sabi niya? Sabi niya gusto ka raw niya na makalaro ulit. Sagot niya, napuno ng init ang puso ko. Hindi ko sila susukuan. Arabella, kung yan ang inaalala mo, pangako ko sa kanya habang mahigpit ko siyang yakap. Ngumiti siya at kinuwento pa niya ang naging takbo ng lunch nila kung gaano kabait ang nobyo ni Danica. Kung gaano kaganda si Francesca at kung paanong kahit hindi namin aminin, halatang nasa isip pa rin niya ako. Miss na miss ko siya. 2 araw pa lang mula nang huli kami magkita ni Francesca pero parang ilang linggo nang lumipas para sa akin. Walang humpay na paalamanan ang nangyari. Naging emotional kaming tatlo. Pagkaalis ni Arabella at nang makasakay na siya ng eroplano, bumalik na kami ni Hugo sa sakyan. Hindi na kami ganong kalungkot dahil sigurado kami na makikita namin siya ng personal sa susunod na buwan. Gusto mo makilala si Liam bro? Tanong kong bigla. Ano raw? Bulat niyang tanong. Niyaya niya akong makipaglaro. Pingi ka ba? Eh di tara na, huwag na nating patagalin pa. Namilog ang mga mata ni Hugo. Sinabi ko pa naman noon kay Francesca na magiging the best tito ako. Pero dumaan na muna tayo sa mall, may gusto akong bilhin para sa kanya, sabi ko sabay andar ng kotse. Pagdating namin sa guardhouse ng lugar ni na Francesca, sinalubong kami ng parehong guard mula noong huli. Nakilala niya kaagad ang kotse ko at hinitian ako ng malapad. Sa palagi ko'y magkaibigan na kami sa lagay na to. Magaling iho, bagay sa yung pagiging consistent, biro niya. Sinunod ko lang ang payo mo sir, balik ko na nakangiti. Eh di kunwari sinusundan mo lang isang resident, wala akong nakita. Huwag ka na mag-lag, tutal lagi ka namang nandito. Sabay tango niya at binuksan ang harang na bakal sa daan. Katakot-takot na tukso pang inabot ko mula kay Hugo. Bago namin narating ang bahay ni na Francesca. Nagbasar ako at bumukas ang pinto't isang matangkad na lalaking may maamong ngiti ang sumalubong sa amin. Sigurado ako na siya ang nobyo ni Danica. Hello? Sinong hinahanap niyo? Bago pa kami makasagot napansin na kagad ako ni Liam mula sa sahig at kagad siyang tumakbo at niyakap ako ng mahigpit. Tumibok ng malakas ang puso ko. Totoo ngang mahal na mahal ko ng batang ito at ganun din ako sa kanya. Gets ko na. Pasok kayo. Richard Camero, boyfriend ni Danica.
Pakilala niya habang kinakamayan kami. Ikaw palang sikat na perfect boyfriend. Tukso ni Hugo. Mukhang hindi ko maiwasan ang moniker na yan. Tawa ni Richard. Come on in, nandito mga girls, tatawagin ko lang sila. Pagpasok namin, inabot ko kay Liam ang laruan, isang kumpletong train set na may riles. Tumili siya sa tuwa habang binubuksan ng packages. Alam ko magugustuhan niya yon kaya hindi na ako nagdalawang isip na bilhin yon. Grabe ka, sinusubukan mo bang lampasan sina Danica at Richard kung sinong pinaka-generous ni sponsor ng anak ko? Sabi ni Francesca mula sa likuran. Paglingon ko napatigil ako, nakasuot siya ng simpleng pangbahay. Shorts at shirts lang, pero para sa akin tila siyang pinakamagandang tanawin na nasaksiyan ko. Napalunok ako at hindi ko mapigilang yakapin siya. Na magkalayo kami, pareho kaming may luha sa mata. Sorry, pero sobrang miss ko na kayo, bulong ko. At ayun, pinasa ni Arabella ang mensahe ni Liam, kaya heto ako. Kasama ko si Hugo kasi magkasama kami kanina. Francesca, sana hindi mo mamasamain. Magalang na sabi ni Hugo. Hindi naman, feel at home kayo, sagot niya na may ngiti. Bago hinila ni Liam ang kanyang kamay para ipakita ang laruan. Pumasok si Danica at ngumiti nang makita kami. Gustong buuin ni Liam ang trend sa kwarto niya. Kaya doon kami tumuloy, hinawakan niyang daliri ko at buong pagmamalaking ginabayan ako. Nagpicture kami habang ina-assemble ang laruan, mga sandaling gusto kong alalahanin habang buhay. Nagtatawanan kami habang naglalaro at napuno ng saya ang silid. Si Lia may isang masiglat matalinong bata. Maya-maya tinawag kami ni Francesca para kumain. Nagpa-deliver sila ng pizza at sabay-sabay kaming kumain. Matapos ang hapunan, umupo si Liam sa kandungan ko at nagsimulang magkwento hanggang sa makatulog siya habang nagsasalita. Dinala namin siya ni Francesca sa kwarto niya. Dahan-dahan ko siyang inihiga at tinalikan sa noo. Palagi akong naantig ng batang ito. Paglabas namin ng kwarto, marahan kong hinawakan ng kamay ni Francesca at hinila siya papalapit sa dibdib ko. Alin ditong kwarto mo? Tanong ko sa tenga niya. Kapag hindi mo sinabi sa akin, bubuksan ko lahat ng pinto para hanapin yon. Tinuro niyang pinto sa kanan. Hinila ko siya papasok at sinarang pinto at niyakap siya ng mahigpit. Hinalikan ko siya, mabagal, taus-puso't puno ng pagmamahal. Gusto ko madama niya ang lahat ng nararamdaman ko. Pagbitaw ko sa halik, tinignan ko siya sa mata. Patawarin mo na ako. Bumalik ka na. Unti-unti akong namamatay araw-araw na wala ka. At si Liam, sobra ko na siyang namimiss. Pakiusap, bumalik ka na. Pakiusap ko. Floyd, hindi ko kaya. Tugon niya habang dumadaloy ang luha. Sobra mo kong nasaktan. Hindi ako susuko. Maalala mo rin kung gaano tayo kasaya noon. Mapapatunayan kung nagbago na ako. At gagawin ko lahat para mapatawad mo ko. Bulong ko bago muling hinalikan siya at saka lumabas ang silid niya. Sa sala, pinunasan ko mata ko habang nakita kong masayang lahat, nagtatawanan. Gusto kong bumalik sa ganitong buhay kasama siya. Si Liam, ang mga kaibigan namin, gusto kong buuin ulit ang pamilya ko. Hugo, umalis na tayo, sabi ko, napansin niya kaagad ang lungkot sa boses ko. Nagpaalam kami at umalis. Sa daan, kinuwento ko sa kanya ang nangyari. Tumanggi na naman siya? Tanong niya. Tumanggi nga, tango ko, pero hindi ako susuko. Mas lalo akong determinado ngayon, dapat lang siya talagang para sa'yo. At si Liam, sobrang bait na bata. Aniya, hindi ba? Parang anak ko na talaga, ramdam ko na may malalim na koneksyon ako sa kanya. Gusto kong patuloy siyang makita, kahit naabutin pa ng taon bago ako mapatawad ni Francesca. Okay lang. Napansin ko rin, seryoso niyang sagot. Pahinga na tayo, medyo napapabayaan na natin ang trabaho. Biro ko habang dinalada siya pa uwi. Pero ang loob ko'y gulong-gulo pa rin. Maaga akong dumating sa opisina ngayon. Seryoso ko na sinabi ko kay Hugo na mukhang napapabayaan na namin ang trabaho kaya inagahan ko ngayon magandang takbo ng audit. At ang ulat na natanggap ko kaninang umaga'y kinumpirma ng ilang hinala ko. At syempre pa kasama sa listahan ng mga posibleng sangkot sa anomalya ay walang iba kundi si Bastian Adres. Matagal ko na siyang pinaghihinalaan, oras na lang ang hinihintay. Sinara ko ang laptop ko at ipinasok yun sa safe. Dahil sa sensitibong impormasyong dumarating sa akin, kamakailan ay mas naging maingat ako. Kailan lang ipinalitan ko ang kombinasyon at lahat ng dokumento ay doon ko inimbak. Tanging ang mga kailangan ko lang na pag-uwi ang dinadala ko palabas. Lumipas ang buong umaga sa trabaho ng walang aberya. Bandang tanghali pumasok si Hugo sa opisina ko at nagyaya para mag-lunch. Gaya ko, maaga rin siya ngayon. Bago kami umalis, saglit akong tumigil para magpadala ng mensahe sa nag-iisang tao na hindi maalis-alis sa isip ko. Good morning. Nakatulog akong dama pa ang halik mo at ikaw lang laman ang paniginip ko buong gabi.
Sobrang miss na kita, Francesca. Mahal na mahal kita. Patawarin mo na ako. Bati na tayo. Binulsa ko ang phone ko at sumama na kay Hugo papunta sa elevator. Pero paglabas namin sa main lobby may bigla na lang yumakap sa likuran ko. Agad ako napatigil. Hindi ito yakap ni Francesca. Kilala kong amoy niya. Kabisado kong kombinasyon ng chocolate, vanilla at jasmine. Inalis ko sa bewang ko at tinulak palayo ang may-ari ng mga mapangahas na brasong yon. Ang ganda na ng araw ko, sisirain mo pa? Singhal ko. Ano na naman ang kailangan mo ha, Felicity? Hindi ba ban ka na dito? Aw, huwag mo naman akong tratuhin ng ganyan baby, sabi niya na parang pusa. Gusto lang kitang makita pero hindi ako pinayagan ng security mo. Gawan mo naman ng paraan, Floyd. Seryoso ba siya? Kakasabi ko lang eh. Tinignan ko si Hugo na narol yung mga mata at patras na sana. Hinila ko siya pabalik. Hindi ko haharapin ito ng mag-isa. Higit kailan pa man, kailangan ko ng suporta niya para maitaboy palayo ang babaeng higad. Makinig ka, Felicity. Hindi ko na alam kung ilang beses ko pang kailangan sabihin sa'yo to. Sabi ko na malamig ang boses. Hindi ka welcome sa kumpanya ko. Nandito ka lang noong Friday. Dahil sa public event at ikaw ang sinama ng tatay mo, imbis ng nanay mo. Pero wag mong asahang mauulit pa yon. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Floyd. Sigaw niya, napansin-pansin ng mga taong sa paligid. Ginamit mo ko, tapos basta mo na lang akong itatapon? Hindi pwede yon. Heto na naman siya sa drama queen mode. All-out eksena. Tumigil ka nga, bulong ko habang hinihila siya sa gilid. Kung may nangyari man, ikaw may kagagawan. Lasing na lasing ako at wala akong maalala. Kaya kung may mananamtala sa atin, ikaw yon. Mahal kita, Floyd. Sobrang mahal kita. Mahirap bang unawain yun? Hindi mo pwedeng baliwalain ang meron tayo. Ako ang babaeng para sa'yo. Umiyak ng sigaw. Felicity, walang tayo. Intindihin mo namang kinamumuhian kita noon pa. Wala tayong kinabukasan at hindi magkakaroon. Pero gusto ng mga magulang mo na tayo magkatuluyan. Aniya, halos pabulong. You have to honor their wishes. Doon ako napuno. Wag na wag mong gagamitin ng mga magulang ko para manipulahin ako. Hindi mo na ulitin to kung gusto mo pang marasputuhin kita. Kahit na paano. Maring ko sabi habang tinuturo mo kanya. Lumayo ka sa akin. Ngayon din, tumalikod ako at mabilis na umalis. Sumunod agad si Hugo sa akin. Grabe yung babae. Baliw talaga. May mga babae pala na hamakin ang lahat. Sinabi mo pa, buntong hininga ko. Iniwasan mo makatagpo ng ganun. Nag-lunch kami sa malapit at syempre pa, napuntang usapan sa audit at sa mga natuklasan naming anomalya. Nanggigigil ako dahil sa maraming rason. Pero sa ngayon nang magtimpi na munang pinakamainam kong gawin. Hindi ko na mahintay na sipain palabas si Andres. Inis kong sambit. Dapat noon palang tinanggal ko na siya. Ayun tuloy, tinubuan ng sungay. Dahan-dahan lang. Paalala ni Hugo, hintay mo munang matapos ang audit. Kung ganun kalala, maraming kalokohan ang lalabas. Saka mo na siya sipain. Tulungan pa kita. Paglabas namin ng restaurant, daanan namin ng isang bakery na may nakadisplay na egg tart. Kinunan ko ng larawan at kagad kong pinadala kay Francesca na may caption na, hindi masarap kumain ng egg tart nang wala ka. Pagbalik sa opisina, hindi na ako makapag-concentrate. Nagbago na ako. Simula nang muling pumasok si Francesca sa buhay ko. Simula nang iwan ako ni Arabella, lalo ko naging desidido. Kailangan niyang malaman na nandito pa rin ako. Na lumalaban para sa amin, kaya gumalaw na ako. Binuksan kong delivery app at nagpadala na isang slice ng egg tart at cappuccino sa opisina niya. Tapos naisip ko, kailangan ko ring paandaran ng mga best friend niya. Dahil kapag naging kakampi ko si Danica, mas mabilis kong mapapaamo si Francesca. Nagpadala rin ako ng cappuccino at chocolate croissant para kay Danica. Bawat isa ay may kasamang handwritten note para makita nilang sincerity ko. Oo, medyo tusong diskarte ko, pero binubuhos ko ng lahat. Bandang 3:00 ng hapon, tumunog ang telepono sa mesa ko. Sir, nasa linya si Mr. Versosa, sabi ng assistant kong si Rubilin. Isa lang mo, sagot ko, handang-handa. Bro, todo effort ka sa mga girls ko ibang klase. Tapos ako na kaibigan mo, kahit ka nakape, wala. Bungad ni Jaime, halatang nagbibiro. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sarcastic ang sagot ko. Hindi daw. Nasa pantry ngayon ang dalawa, umiinom ng cappuccino at pinapapak ang suhol mong pastries. Tawa niya. Huwag mo tawaging girls mo sila at sabi ko na lumayo ka kay Francesca, Jaime. Seryoso kong banta. Chill ka lang bro, alam ko namang si Danica ang target mo ngayon. Kumbaga, tulay kay Francesca. Smart move. Classic Russo tactic. Gagawin ko lahat para sa babaeng mahal ko at sa best friend niya. Sagot ko nang walang takot.
Ang galing mo talaga, tawa niya, pero mukhang may kailangan ka. Nararamdaman ko na may kailangan ka sa kaibigan mong nuknukan ng gwapo. Ano yun? Bingo, kailangan ko ang number ni Danica. Hay naku, kapag nalaman niya to, yari ako. Hindi mo alam na minsan pakiramdam ko. Ako ang assistant niya. Mas matapang pa sa akin ang babaeng yun. Hindi naman niya malalaman. Nagpakawala ng buntong hininga si Jaime. Hindi rin naman niya ako matatanggihan. Lalo na alam niyang pinagdadaanan ko ngayon kay Francesca. Fine, isulat mo na.